Hello mga kabrad! Magandang umaga sa inyo! Kumusta kayo? Ngayong araw na ito ay i-change oil natin ang kotse ni kabrad. Kasi 1 year na rin siyang hindi na-change oil eh. Anyway, wala namang problema ron kasi hindi naman masyadong nagagamit yung kotse natin. Kaya inabot ng 1 year, walang problema ron. At maganda naman yung oil na ginagamit ko. So mamayang tanghali ay pupunta tayo. Ilalabas natin yung kotse para painitin yung makina. Pupunta rin tayo sa klinik ng anak ko. At the same time para kunin yung ladder doon, may paggagamitan ako. Yung yung hagdanan ha. At mapainit ko na rin yung makina. So samahan ninyo ako sa pag-change oil natin ng kotse ni kabrad. Madali lang mag-change oil. Para pag natuto kayo, lalong-lalo na dun sa mga kakabili pa lang ng sasakyan, hindi na kayo gagastos sa bayad ng pagpa-change oil. Kayo na. Sa murang halaga lang, ang bibili nyo lang ay engine oil tsaka isang oil filter. Okay, kita-kita tayo mamaya. Ayan mga kabrad, on the way na tayo ngayon sa klinik ng anak ko para kunin yung kanyang ladder, no? Maganda yung niya yung hagdanan niya no? Ngayon, tama-tama ito, pinaandar natin yung sasakyan at na rin natin mamaya, i-change oil na rin natin mamaya, no? I-change oil na rin natin mamaya itong kotse kasi dapat talaga pinaandar muna. Matagal siyang hindi na paandar. Kaya i-change oil natin siya. What I mean, matagal na siyang hindi na paandar. Papaandarin muna natin kasi ganun talaga pag nag-change oil ka, papaandarin mo muna para matanggal yung makapal na langis sa loob ng makina para mamaya pag dinrain natin sasama siya. So hindi pwede yung malamig yung makina i-drain mo, maiiwan yung marumi, yung mga dumi, kaya dapat ipaandarin mo bago mo i-drain. Ayan, nandito na tayo mga kabrad. Ayun teka, tuturo yung ladder ng anak ko Ito namin. Yan na lang ilagay. Sige. Okay. Bye-bye. Ayan, so mag-aano tayo. Ayan, dahil sa napainit na natin yung makina, lumabas tayo, pinainit natin, pwede na natin siyang i-drain. Yan. So ipupwesto na natin yung yung palanggana. So nakahanda na ang ating palanggana pangsalo, no? Pangsalo dito sa ilalim. Pwesto na natin, Pwesto na natin. So ito yung oil pan niya. Bubuksan natin to. Ayan, tanggalin muna natin to. Ayan, buksan na natin to. Sir. Ayan. So, ayan na, nabuksan na natin. Madali lang madali lang pong ayan ang init. Ayan. Napakadali lang pong mag-change oil. Ayan. Ayan, hantayin natin maubos lahat yan. Tapos i-jajak ko rin sa likod para tumaas, para tumapon ng husto yung oil. At ito pala, hindi pa natin nabubuksan to. Buksan pala natin to. Para tumapon ng husto rin,
yung pinaka oil pan cover niya. Ay yung oil ano. Diyan yung oil seal cover niya. Ayan, dyan o. Dyan nilalagay yung ano. Pinto i-jack natin to para mailagay natin yung ano. Yung mga pangkalang natin. O kaya kahit na hindi na natin ilagay yung pangkalang eh. Ayan, tinaas talaga natin ang gusto para ano, yung bang magdire-diretso yung... Ayan oh, inangat natin oh. Ayan, inangat natin. Nakita nyo ba mga kabrad? Nakaangat yung bandang hulihan niya. Para dito sa ilalim, umano siya yung madrain. Madrain siya, ayan oh. Para madrain siya. Ayan, so patutuloyin natin ng matagal yan. Ngayon, tanggalin na rin natin tong ano. Tanggalin na, mainit to eh. Teka, ayan, tanggalin na rin natin to. To. Papalitan natin to, ito ang oil filter eh. Madali lang matanggal to eh. Teka. Ay, bakit tayo? Dali lang. Etong ano na to, ano lang to, hand tightening lang to, kaso umano na eh, sa tinagal-tagal nag-ano na siya. Ay, oo nga oh. Nag-ano na, kumakalas na. Kamay lang yan eh. Tapos hand loosen din dapat. Ayun, ang init, grabe. Dahan-dahan lang kasi tatapon niya sa kamay natin eh. Ay, tumapon na sa kamay natin. Uy! Uri ko, init. Kaya ano lang natin tumapo mamaya. Malaglag dyan oh, sa ano. Ang init ng ano, ng oil kasi kinaano nga natin yan eh. Ayun, ano, tumapo na rin sa lalagyan. Pero okay lang. Ayan, so patutuloyin natin. Okay, hanggang mamaya lang pala, pwede na yan mamaya. Ganun lang talaga kadali yan. Yung iba nga hindi na pinatatagal eh. Yung dun lalo na pag nagpagawa ka sa gasoline station. Pagkatanggal nung langis, ano agad yan, lalagay agad nila yung ano, hindi na nila pinatutulo eh. Ayan, so pero patuloyin natin kahit konti hanggang mamaya lang. Mga 1 oras natin patutuluin. Oh mga kabrad, ito yung mga oil natin. No? Ang oil natin ay 5W20. Talagang ang payo ko sa inyo mga kabrad, hanapin niyo yung talagang oil na nararapat sa kanya. Kasi pag pinagawa nyo sa ano yan, kahit na anong oil lang ang nilalagay ng ano, ng mga ano, sisirain talaga yung makina nyo. Kaso hindi naman agad masisira yun, matagal pa, mga ilang taon din. Pero madali nang masira yun. Pero pag yun talagang, kung ano yung nakalagay sa manual niya, ayan o, yung nakalagay sa manual ko, 5W20, talagang sundin ninyo. Motor oil, synthetic to. Synthetic ha, ayan o. Ano siya, 4 o, pakita mga dito mami. 4 siya. Kasi ito kulang-kulang na to. Pero, ano lang yan, sakto lang yan. Kasi, kung kukulangin naman yan, madali lang tayo bumili. Ayan. Tapos ito yung ano niya oh. Yung kanyang ipapalit natin na oil filter oh. Naka-plastic pa ha. So mamaya gawin na natin mamaya. Patuluin muna natin ng mga 2 oras. Lilinisan ko muna tong ano, takip ng ano. Yung takip ng lalagyan ng ano natin, ng engine oil. So, yan, dapat malinis kasi ito eh. Ayan, lagay muna natin to rito. Tapos itong bungad niya, linisin natin to. Linisin natin yan. Ayan, tingnan natin yung ano. Ayan. Tingnan nyo naman oh.
Ito palang ano ko, tingnan niyo itong mga may nakalagay na ganito rito. Alam niyo yan, albatros yan eh, yung ano, yung matte balls. Bakit kanyo? Ayan, may mga matte balls dito, to matte balls. Dito may matte balls. Diyan sa ilalim din, nilagyan ko rin ng matte balls yan. Bakit kanyo? Para hindi pasukin ng daga. Tingnan nyo. Wala pong trace ng daga, oh. Oh, hindi siya pinapasok ng daga, pero dati yan, hindi ko pa nilalagyan ng matte balls yan. Ang daming daga, ang daming pumapasok ng daga dyan, ang daming tae ng daga dyan, tsaka ang baho-baho. Pero tingnan nyo, oh, walang linis-linis. Pero, walang tae ng daga, hindi siya pinamamahayan ng daga. Kaya yun ang payo ko sa inyo. Nakagawa na ako ng video na ganito mga kabrad eh. Yung matte balls na ilalagay ninyo sa makina ninyo, ipupwesto nyo lang siya katulad nito, pinwesto ko rito. Oh. Pinwesto ko rito, hindi nakakasagabal sa takbo ng makina. Ito rin, although nandito tumalapit sa makina mismo, hindi siya nakakasagabal sa takbo ng makina. Ito rin, oh. Tsaka ayun pa, oh. Tapos ito, pag natutunaw to, mabilis matunaw to, kumakapit yan sa makina. No? Yung amoy niya kumakapit. So, parang amoy matte balls na rin yung makina, kahit na minsan tunaw na yan, wala nang natira, natunaw na lahat. Hindi pa rin umaakyat yung mga daga kasi merong amoy na nag-adhere sa makina, yung ano, yung matte balls nag-adhere. Eh ayaw na ayaw ng ano, ng daga na makaamoy niyan, matapang masyado ang amoy niyan eh. Dumikit yung amoy niya. Yan, no, kaya hindi pa rin pinasok. Tapos nung napansin kong wala na talaga, nagre-replenish ako. Naglalagay ako pag nauubos na, natutunaw na. Yan ang maintenance natin para sa makina, para hindi pasukin ng mga daga. Kasi pag yan pinasok ng daga, yan ngangat-ngatin nila yung mga electrical wirings niyan. So masisira ang inyong makina. Hindi tatakbo. Mawawala yung mga contact ng electricity. So ipapagawa nyo, napakalaking gastos ang mga gastos ninyo. So next time pag naglalagay tayo niyan, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko para may sarili tayong video uli niyan. No, gagawa uli ako ng video niyan para dun sa mga gustong malaman kung paano i-prevent ang pagpasok ng daga sa kanilang hood sa makina. Ito pala, tanggalin natin to. Tapos linisin natin. Ito yung ano, oil dipstick para makita kung ayan, o, linisin natin. Tingnan nyo. Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kabrad na 1 year na mahigit bago ako nag-change oil. Alam nyo kung bakit? Hindi naman sa sinira ko yung makina dahil 1 year. Kasi hindi halos ginagamit to. Halos ano nga lang eh. 1,000 lang yung mileage na nagamit ko magmula nung ano, mahigit mga 1,400 lang. Yung nagamit kong mileage, yung sa buong taon na yon. Tignan nyo ang ano lang, ang ikli lang ng tinakbo, kaya hindi ko lagi pinapalitan. Sabi nga nila ano eh, whichever comes first, 5,000 miles. 5,000 miles yata yun eh. 5,000 miles o yung 6 months. Whichever comes first. Eh sa akin, kahit lumampas ng ano, kasi kahit lumampas ng ano, ng 6 na buwan, pag tinignan ko yung ano, yung oil, malinis na malinis pa rin kasi nga hindi nga nagagamit. So pinalampas ko. Ano na yung discretion na yun eh. Pero sabi nung magagaling ko, no, dapat daw palitan kasi nabubulok daw yung ano, yung langis sa loob ng makina. Which is I doubt kasi hindi naman gumagalaw, hindi naman nagagamit. Hindi naman tumatakbo. Ayan, linisan na natin to. So, ang nakwenta ko, 1,400 lang yung natakbo niya sa loob ng isang taon. 1,400 kilometers. So, ngayon lang ako after more than a year. Kasi August 22 yan eh. August 22 yung ano, yung last ano ko, last change oil ko 2023. Eh ngayon, ano na, September 12 na ngayon, 2024. So mahigit isang taon, no? Mahigit isang taon at ilang araw, halos mag-iisang buwan na. Pagdating ng September 22,
magwa 1 month na. 1 year and 1 month. Ano lang ngayon September 12 lang yan, linisin natin maigi. No? At ibalik natin. Ayan, ibalik natin. Yan. Tapos takpan muna natin ng konti lang para hindi pasukan ng alikabok. Yan, ganyan lang. Kasi nagde-drain pa tayo sa ilalim A few moments later. Ayan na mga kabrado, napalipas na natin ng wala pa naman 1 oras, pero for sure okay na to. Okay na, no? Pero unang-una na, ang susunod natin gagawin ay lilinisin natin yung ilalim niya. Papasok tayo dito sa ilalim. Ayan, may dala akong tissue. Okay na yan, tissue na yan. So lilinisin muna natin dito mga kabrad. Unang-una na itong pinaglalagyan ng oil filter. Yan, oil filter Yan. Tapos yung dito rin yung dito sa ilalim nito. Siguro tumulo na to, no? Tumulo. Dapat malinis na malinis to ito. So ito oil filter niya, oil filter. Tanggalin natin yung plastic, tanggalin. Tapos mula dito, lagyan na natin ng laman. Pwede naman lagyan ng laman to Pwede na itong lagyan ng laman. Ayan ayan So, ganyan. Ngayon, yung konti na to, lalagyan natin dito. Sa may o-ring niya, lagyan natin ng oil. Yan. Para kumapit. Ayan. Ito lagyan natin. Then, ilagay na natin sa loob. Ayan, ilagay na natin ngayon to mga kabrad. Madali lang to Tsaka ito, lang to, yung ang pag-iikot nito kamay lang. Huwag nyo itong higpitan ng mga instrument. Ganyan lang, kamay lang, okay na yan. Ayan, pwede na yan. Pwede na yan. Actually, pwede na yan. Ngayon, ilabas na natin to. Ito, ilabas na natin to. Ihabol mo, mami. Dito, ihabol mo to. Dito. Ayan. Hanapin natin yung tornilyo. Eto, to. Ayan, yan, Lilinisan muna natin yan bago natin ibalik. Ayan, linisin natin maigi. Ayan, ngayon pwede na natin ibalik. Patay mo muna. So, ibabalik na natin ito. Ito, Hindi na natin kailangan lagyan ng ng teflon yan. Basta make sure lang na masikip. Pasikip natin dyan Ayan. Konti lang yan. Huwag masikip pa ng gusto at para hindi. Ayun, okay na. Ayan, linisin muna natin dito. May panel tayo. Para hindi tumapon pag inano natin. Lalagyan natin ng panel. Para sure na walang malalaglag na dumi, na alikabok dun sa ating makina. Ayan, okay. So, ilagay na natin dito to. Yan. Bali, 4 na ganito na litro. 4. Pero dahan-dahanin natin pagdating na ng ng pang-4. Pangalawa.
Yan, nakadalawa na tayo. Ito, pangatlo. Ayan, pangatlong litro. 500 po ang isa nito, 500, isang litro. Ayan. Sarado natin. Ayan. Yan. Pero tatanggalin ko na yung mga nakaano sa kanya. Kung kinalso natin yung kinalso. So tanggalin na natin yung kinalso natin dito. Para kasi nakatingkayad nga siya oh. Ayun. Oh, yan, yan. Tanggalin na natin. Ngayon, titignan natin kung gaano karami siya talaga. Dito na malalaman kung dadagdagan pa natin o hindi. Ayan. Tignan natin mga kabrad ha. O. Ano muna natin. Ganyan tignan nyo, napakalinaw ng ano ko, ng oil ko. Halos parang walang kaitim-itim oh. Kasi talagang dinidrain natin ng gusto yan. Ayan oh. Tignan natin oh. Saan banda nakalagay ito? Ay, dito banda. Kulang siya. Hanggang dito lang, oh. Tingnan nyo, oh. Tingnan mo, mami, ha? Hanggang dito lang siya, oh. So, malaki yung ano niya. Malaki yung kulang niya. So, dadagdagan natin siya ngayon. Dadagdagan natin siya. Teka. Ito, oh. Idagdag na natin lahat to. Palagay ko nga, kukulangin pa to, eh. Oh, baka sakto lang. Tika, oh, magtira tayo. Baka sumobra talaga eh. Baka sumobra talaga. Ngayon, so, dito mo, tingnan mo dito. Ayan oh, yan ah. Susukatin na natin ngayon kung ilan. Tingnan ninyo oh. Oh, ayun, sakto na siya. Sakto na siya doon sa dalawa, doon sa ano, yan oh, full F, full. Nakikita ba, mami, F? Naku, malabo, mami. Ibang mo ilapit ng gusto. O, ayan, po, yan. Sakto na tayo. Sakto na yan. Ngayon, ipapaandarin pa natin siya ngayon. Para malaman natin kung talagang tama na. Patay mo. Start ko na. Ayan o, narinig nyo mga kabrad, ang ganda ng tunog oh. Ang ganda ng tunog ano. Ayan, naka 1 minute na. Papatayin na natin yung makina. So dito na talaga malalaman ha. Malalaman natin kung sakto na siya. Kasi nakapasok na yung mga oil sa mga gilid-gilid niya sa loob ng makina. Dapat pantay na pantay siya dito sa dipstick. No, tingnan niyo oh, halos hindi parang hindi nakulayan yung dipstick oh, malinaw na malinaw yung oil natin. Hindi kasi gamit masyado tong sasakyan na to eh. Ayan, tingnan natin ha. Oh, ayun, sakto sa F. Sakto sa F, sa full. So, full na nga ito. Talagang sakto yung oil niya. Okay na. Ang linaw ng oil niya. Oh. Ang linaw-linaw. Oh. Okay, balik na natin. So, mga kabrad, diyan nagtatapos ang ating pag-change oil. Nakita nyo naman kung gaano kadali mag-change oil ng makina. So, para makatipid kayo, kayo na lang ang mag-change oil. So, tumagal lang yung pag-change oil ko dahil sa mga paliwanag ko, yung mga demonstration ko sa inyo tungkol dito sa mga mat balls. Ayan, pero all in all, napakadali talaga mag-change oil. So, hanggang dito na lang mga kabrad. Maraming salamat sa inyong panonood.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Mag-like, mag-share at mag-comment na rin. See you on my next video. Bye!